Are you craving for pork barbecue or boneless chicken barbecue? Yung sauce pa lang ulam na. O kaya sisig o rolls. Yung malasa, yung masarap, nakakagutom. Ano pang hinihintay nyo? Order na sa Barbecue Boss. Davao street food flavor at its finest. Like our FB page, Barbecue Boss NCR for your orders and inquiries. Check nyo ang aming menu at siguradong maiibigan nyo. Barbecue Boss, home of Davao's best barbecue. Planuhin ang pamamasyal upang masigurong sulit ang inyong bakasyon sa Land of the Rising Sun. Respetado at mapagkakatiwalaang Filipino tour operator sa Japan. Roy Japan Tour. Roy Japan Tour. Contact WhatsApp and Viber 819023885888. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ito naman sabi ni Gordon. Dapat daw ay igalang ni Presidente Digongyo itong separation of powers, mga kaibigan. The advisor should be conscious about him making ito si Gordon, 'di ba? Ano rin ito? Dila-dila rin ito nung una, 'di ba? Ngayon, yung sinasabi nyo, nawawalan kayo ng kredibilidad, 'di ba? Wala nang kaya malas ang taong bayan eh. Kahit na itong kasalanan nitong sa bansa, nitong kasalukuyang administrasyon, kaya sinasabi ko nung una pa, swerting tao ito si Presidente Digongyo. Kasi walang may kredibilidad sa oposisyon mga kaibigan. Di ba? Yung sinasabi niya na pipigilan niya magsalita, ginawa rin ni Gloria yan Matinong tao ba yon? Si Gloria? Mga kaibigan, babaeng tao, di ba? Sabi nga ni Gordon the advisor should be conscious about him making statements because there are 3 branches of government. Yun yung madalas natin sabihin, yung separation of powers, yung co-equal branch of the government, di ba? 3 yan mga kaibigan legislative, judiciary at saka executive. Magkakahiwalay yan. Yun ang gustong palabasin ngayon. Kaya ewan natin kung paano maninindigan itong mga taong ito. Diyan sa sinasabi nilang 3 branches of the government na yan, separation of powers. Both are independent of each other. And alam namin yan Yun nga ang tinatanong natin lagi sa inyo Di ba? Bakit hindi nasusunod yan mga kaibigan dito, kita nyo, wala tayong kinakampihan, di ba? Yung mali, talagang mali yun dadating ang oras, babalik na sa inyo yung ginawa ninyo. Nakipagsabuatan ka sa umpisa, sa bandang uli, ikaw ang magiging biktima. Hindi nyo iniisip yung konsekwensya. Bakit? Paano ang isinaalang-alang ninyo yung sarili ninyong interes? Pakinabang. Di ba? Na kung hindi ka makikipagkutsabahan, hindi ka makikinabang
sa pansarili mong interes. Dito kasi walang gusto magsakripisyo. Halimbawa, kamukha niya sila Pacquiao, nangangarap na maging presidente. Gusto niya shortcut. Presidente na kagad. Wala pa naman na pamalas na galing kung hindi mamigay ng pera. Para magamit sa politika. Yung para sa propaganda. Katulad ngayon, nag-o-offer ng pera si Pacquiao. 500,000 daw. Para dun sa makapagpapasuko dun sa mga pinaghahanap kaugnay sa pagkamatay ng flight attendant. Na ang apelyido Dasera. Yan, dyan lang kayo magaling Di ba? Pero yung manindigan kayo para sa interes ng bansa, wala kayong kakayahan na mag-ambisyon. Isa inyo, ambisyoso kayo sa pamamagitan ng pera. Pinangangahasan ninyo yung isang pwesto na hindi naman ninyo alam. Kung eto nga, nakita ninyo, pinagmamalaki, naging piskal, abogado, naging mayor, ano nangyari? Pwede bang ipangutang yan sinasabi ni Pacquiao? Pagka ba nanalo ka, magiging langit na Pilipinas? Kung makapagsalita mga ito, akala mo pag naging presidente, langit na Pilipinas Wala nang problema Hindi yun ang hinahanap. Kahit ano pa sabihin mo, hindi mo naman magagawa yan Katulad ngayon, di ba, yung mga pinagsasabi ngayon nito, nung bago tumakbong presidente, nagawa ba niya? Wala nagawa Kahit isa. Wala. Nothing. Zero. Zero balance. Kumbaga, di ba? Ikaw pa. Ang dali-dali mong utuin, utu-utu ka. Dinadaan mo sa pagtapal ng pera. Hindi ganyan. Wala kayong, kung hindi kayo marunong magsakripisyo, wala kayong karapatang maupo sa gobyerno. Binibigay ko sa inyong halimbawa na sa nangyari nung snap election na dapat tatakbong presidente si yumaong dating Vice President Salvador Laurel. Pero gustuin man niyang tumakbo, maging presidente, matagal niyang pinaghandaan yun. Yung kanyang karir sa politika bilang isang oposisyon sa panahon ni dating Pangulong Marcos. Mga kaibigan, ano ginawa niya? Kesa mahati ang Pilipinas, ang boto, na hindi rin makabubuti dahil mananalo pa rin si Presidente Marcos. Ano ginawa niya? Ipinaubaya niya yung presidency. Isinuko niya. Alang-alang sa pagkakaisa. Yan ang wala kayo. Yun ang leader. Hindi nga siya naging presidente. Pero para sa akin, daig niya pa ang naging presidente, mga kaibigan. Sapagkat isinakripisyo niya ang kanyang personal na hangarin. Alang-alang sa bansang Pilipinas. Kabayanihan yun, yung ginawa niya. Di ba? Naging vice president siya. Nung bandang uli, minasama pa siya Inintriga na, di ba? Mga kaibigan, kung ano-ano na ginawang paninira hanggang sa nag-resign ba siya noon? Nakalimutan ko na natatandaan ko yung ginawa niyang kabayanihan. Na yun ang dapat gawin ngayon. Katulad si Pacquiao, kung may utak ka, yung pa lang, wala ka ng utak
Anong gagawin mo? Bakit hindi kayo magsakripisyo? Yan, mga nagbabalak na kumandidato, magsakripisyo kayo kung talagang mahal ninyo ang bansa. Dito tayo magkakaalaman. Pagtabi-tabihin man kayong mga may balak kumandidato, wala kayong pwedeng piliin sa inyo. Kung si Justice Carpio lamang ay tatakbo pagdating sa credential, walang makakapantay sa inyo. Tahasan yan. Hindi ako nangahamak. Alam nyo yan eh. Di ba? Hindi lang naman popularidad ang kailangan natin eh. Ayun, kailangan nyo sa katarantaduhan. Igigiit mo yung sarili mo kasi sa pwesto. Hangad mo lang kasi pansarili mo. Hindi mo hangad yung interest ng bansa mo. Pero kung may mga utak yan, magsasama-sama tayo. Ito ang makabubuti sa bansa. Ano yun? Tulungan natin maging presidente ito. Isakripisyo na natin ang sarili muna natin para ma-restore ang kaayusan, maibalik ang rule of law sa ating bansa. Tulungan natin makapag-luklok tayo ng isang presidenteng pwede nating pagkatiwalaan. Katulad si Carpio. Mga kaibigan, si Carpio, dapat matagal nang naging Chief Justice ng Supreme Court. Di ba? Una, wala siyang partido riyan. Hindi siya politiko. Mga kaibigan, hindi marahas na tao. Dahil dati siyang mahistrado ng Korte Suprema, alam niya ang rule of law. May takot sa batas, may paggalang sa batas. Mga kaibigan, at hindi swapang. Naipamalas niya na to nung siya dapat naging Chief Justice ng Korte Suprema. Ilang beses yan. At ilang beses din na ipinuwera niya sarili niya kaysa mababoy ang kanyang pagkatao. Hindi ba? Di ba panlolokong ginagawa sa administrasyon ngayon? Umdihan niya sa Supreme Court, ina-appoint ko dyan Sinusunod natin, gusto ko sundinahan niya yung seniority dyan O ilang beses nang nakapagtalaga ng Chief Justice ito, nilagay ba si Carpio? Hindi. Alam ni Carpio yun. Pasasalihin yung pangalan mo para babuyin ka lang. Kaya, nung ilang beses, pinuwera niya sarili niya, huwag niyo na ako isama dyan. Kayo na lang kumandidato na Chief Justice. Yung mga swapang, ayun, nagunahan. Yung ba, hindi pa sapat? Hindi pa ba sapat na tumataya siya hanggang ngayon para ipaglaban ang ating kasarinlan laban sa China? Walang ganyan. Naringgan niyo ba yung mga magsisitakbong yan? Ng paninindigan nila? Laban sa China? Wala mga kaibigan. Yan ang nakakaalam. Kung paano dapat igiit ng bansang Pilipinas ang sarili niyang kasarinlan sa issue na yan. Siya nakakaalam. Siya ang may kakayahan. Pinag-aralan niya sasabihin, hindi si Pacquiao magiging abogado na yan kasi magkakaroon ng diploma yan. Nabibili lang yan Hindi naman totoo yan Hindi man totoo yan mga diploma nyo Puro ano lang yan, may bayad lahat yan
Sa boxing ka lang daw magaling, sabi ni Nora eh. Mga kaibigan eh. Totoo naman nga yun. Oh. Sipin ninyo. Di ba? Yun ang wala ngayon. Yung marunong magsakripisyo o handang isuko ang kanyang pansariling interes kapalit ng interes ng kanyang bansa at mamamayan. Kung hindi ho ganyan ang kumakandidato o kung ganyan ang kumakandidato, walang hindi nakalaan na isugal ang kanyang sariling interes, yun na iboto. Hindi totoo yan. Mauhulog lang tayong lahat, pare-pareho, sa isang panibagong, mas malaking pagkakamali. Alam niyo ba, ito huwag magagalit. Hindi ko naman babanggitin ng pangalan eh. Tinanong ko yan eh. Yung isang kakilala natin eh. Sabi ko, ano sa tingin mo kay Pacquiao? Napag-usapan namin yung susunod na presidente. Sabi, naku, delikado. Para mong pinaghalo yung isang presidenteng masama ron tsaka si Duterte. Naku, mga kaibigan. Grabe. Di ba? Pinagsama, isipin mo. Hindi lang si Digong nyo, may isa pa. Matindi rin. Oh. Sinasabi natin para malaman ng mamamayan na wala nang kinabukasan ng Pilipinas. At huwag kayong pumayag na darating ang araw. Pare-pareho naman tayong mawawala sa mundo. Wala tayong ginawa. Malalaman ng inyong mga apo, ng inyong mga anak. Bakit hindi nyo kami pinagtanggol? Yan ang sasabihin eh. Kita ninyo ngayon, alipin kami ng China. Bakit hindi nyo kami ipinagtanggol? Noong panahong kayo ay nasa katayuang pwede pang ipaglaban ng ating bansa. Bakit hindi nyo ginawa yan? Uusigin ka ng sarili mong angkan. Ng mga anak mo, magiging anak ng anak mo. At susunod pang mga lahi. Ikakahiya ka. Nakalibing ka ng matagal. Kinakahiya ka pa. Kundi ka man minumura ng sarili mong apo. Di ba? Paano? Wala kang ginawa. Anong ginawa mo? Magsipsip para magkapera. Di ba? Kapalit ng pera. Kapalit ng interes ninyo sa politika. Mga kaibigan. Alay na nakakita ninyong mga nagtatarantado. Kung makapagsalita pa yan, mga sila Roque na yan, kung makapagsalita, nang iinsulto. Di ba? Nakaka-insulto na. Yan, mga tatakbo yan eh. Kaya nila ginagawa yan eh. Para masiguro nila, ang pinupustahan niya, ng kapalit niyan, personal nila eh. Pag nagapwesto sila, hindi na sila pwedeng habulin. May panlaban na sila. Mga kaibigan. Pero kung ang presidente napapalit dito, halimbawa, hindi pwede si Carpio. Si Carpio naman, isa lang ang masisiguro ko sa inyo eh. Hindi niya ipipilit ang sarili niyan. Para nga akong luko-luko rito siguro sa tingin ng iba na nagsasabing Antonio Carpio, wala naman balak yan. Pero pwedeng mangyari yun kapag ang mga mamamayan ang humimok mismo at yung mga gustong magpresidente magkaroon ng puso para sa bansa, yung totohanan, maisip nila itong sinasabi natin.
Dahil ito ang talagang makakabuti sa bansa. Ayaw ko na makipagsapalaran dyan. Sigurado mabibigo tayo. Kapag dyan sa mga kandidato lang na yan, tayo aasa. Kailangan nating tayo mismo ang magluklok ng mga katulad nila ni Justice Carpio. Sino man, kahit Vice President, at least, makakatulong siya sa Presidente. Sa paggawa ng mga desisyon. Kung paano ipaglalaban ng bansa, mapapayuhan ng tama. Kasi walang iniisip na pansarili. Tumataya Wala tayong makikita ngayon ganyan. Sige, sabihin nyo sa akin, ihanay na ninyo lahat ng presidensya. Puro karamihan dyan, puro swapang. Swapang sa kapangyarihan. Yan ang isang malaking magagawa natin na naman na pagkakamali at malaking kabiguan. Hindi lang sa sarili natin, kundi sa pangkalahatang mamamayan at bansa natin. Kapag dito, doon na lang tayo pipili sa mga umaastang magpipresidente sa 2022. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ito mga kaibigan, may isang flight attendant ang natagpuang patay sa isang hotel. Ito ay nangyari sa City Garden Hotel dyan sa Makati. Noong pong bisperas ng bagong taon o New Year's Eve. Kung saan nagkaroon ng party-party sila ron. Doon nila idinaos ang kanilang bagong pagsalubong sa bagong taon. Itong babae, kasama niya, ayon sa balita, 11 mga kalalakihan. Mga kaibigan. Yung iba bakla. 3 rong kumpirmado, kinumpirmang bakla nitong isang na-interview kanina. Yung na-interview kanina, anak ni Claire de la Puente. Nakita ninyo ito, isang magandang leksyon ito sa mga kabataan ngayon. Mga kaibigan. Sinasabing ang ikinamatay nito sa initial na medical report, ito'y aneurysm ang naging sanhi. Pero bakit siya nagkaroon nun? Diba? Ang inihinala rito, ayun na rin sa lumabas na resulta yata Walang droga? Meron May binabanggit na parang tinaniman ng droga yung iniinom niya. Nilagyan. Mga kaibigan, kaya maaring ito'y kwan. Ewan natin, lalabas din ang katotohanan dito Ngayon, 11 lalaki yan. Siyempre, maraming theory dyan, di ba? Maaring trusted niya yung iba. Ito raw namang baklang ito bang anak ni Claire de la Puente? Isinama lang yata daw dyan siya. Kwento pa lang nila yan, di ba? Siyempre, lahat ng iwas gagawin niya sa kwento nila ngayon. Pero pagdating na ng kaso, iba na ho yan. Dito, sinasabi ko rito, leksyon ito. Alam nyo ngayon, sa sama ng panahon, dapat ang mga mag-iisip din kay bata ka, kay matanda ka. Napakahirap yan yung pumupunta kayo sa hotel, di ba? Magpa-party kayo ron. O sa kondo, mga ganyan. Mahihilig ngayon kondo, mga hotel, di ba? Hindi mo alam kung ano mangyayari dyan Pag may nangyari dyan,
ito pinapayuhan ko. Lalo yung mga hindi naman kayo mayaman. Social climber ka lang. Huwag kayong makikisama sa ganyan. Parang gang rape ang ano nito. Wala pa mang resulta, pero ang daming pasa sa katawan ng babae. Mga kaibigan, at ayon sa pulis, ang teori nila, malamang ginahasa ito. May report wala. Ha? Walang ano. Hindi naghahasa. Ano ang dahilan? Ba't siya nagkaroon ng mga pasa? Drugs daw. Dahil sa droga yun. Epekto ng droga. Naku po. Ayan, no? Sipin ninyo. Sigurado, yung mga kasama niya, nagdroga rin. Di ba? Dinideny nung anak ni Claire de la Puente na nagdroga sila. Mga kay, siyempre, ba't naman aamin yun? Di ba? Ito nga si Pacquiao, nag-aalok nga ng ano to 500,000 daw sa makapagtuturo doon sa ibang mga hinahanap. Ha? Tigilan mo na nga yan. Identified na Di ba? May panakot pa nga itong pulis. Ito si Sinas. Nakuha na sumuko na kayo. Ha? Lumutang na kayo dahil kilala na namin kayo. Yun ang sabi. We know who you are. Your family must turn you over to the police. Those found to be abetting your escape will also be arrested. Dami niyong daldal. Kilala niyo na pala Yan ang hirap sa pulis ngayon. Kilala na nila, alam na nila. Ba't nyo tinetelegraph? Di ba? Di ba dapat mauna huli bago kayo magsalita? Ang yabang nyo Kaya puro nangyayari, laging bulilyaso. Nagkakaroon ng bulilyaso. Di hulihin nyo, alam nyo na pala Tsaka ka dumaldal. Di ba? Dati ganyan palibasa, walang naniniwala na sa kanila, kaya ang tatakaw pa nito sa publicity, di ba? Magyayabang sa media. Ang dami na naming narinig na ganyan, walang nalutas pero, babala ito sa mga mahilig sa ganyan. Iba na ho ang panahon ngayon. Maari kang mapunta sa lugar sa isang pagkakataon, you were at the wrong place, at the wrong time, at the wrong place. Di ba? Yan Pwede kang masabit dyan At yung mga wala namang pera, social climber lang kayo, huwag kayong makisama dyan sa mga mayayaman pagdating sa ganyan. Bakit? Pagdating ng oras, nagkaroon ng ganyan. Ang madidiin yung walang pera. Yung mga may pera, makakalaya yun. Tandaan nyo yan. May pambigay yan Alam nyo naman ang pulis ngayon, nabubulag yan. Di ba? Pambulag dyan, pera lang yan ang gamot nila ngayon Peramycin. Mga kaibigan, antibiotic nila yan Peramycin. At saka yung paracetamol, pag masakit ang ulo nila. Bigyan mo ng paracetamol. Mga kaibigan. Di ba? Alam niyo bakit ko nasasabi yan? Ako nung araw, bata ako mga 16 o 15, 16 years old ako. Nagsisimula akong mag-ensayo, papuntang Japan, bilang singer. Kalain niyo makarpyo ako. Nakwento ko na ito Ilang hakbang na lang, 2 hakbang, palibasa, masunurin ako sa batas, hindi ako marunong lumabag. Inabot ako ng karpyo, 2 hakbang. May metrocom doon, sa labas ng namin, compound. Diyan sa Baclaran. Kasi yung aming compound,
malapit sa rotonda. Doon nakaparada sa rotonda mismo yung ng Baclaran, yung truck ng Metrocom, yung bus. Akalain mo hinabol ako nung Metrocom. Hindi ako tumakbo, hindi ako kumilos. Oh, liga, sumama ka. Sinakay ako ron. Kung sanay ako sa kalokohan, di tumakbo na lang ako, di ba? Kasi nandun na ako sa gate Oh, sumama na ako. Hindi pala yon. Yung pangalawang beses pala yon. Yung una, may mga kasama akong mga mas may edad sa akin ng konti. Mga barkada nung kapatid ko. O di nahuli kami. Meron kaming dalang sasakyan O inuli kami. Sinama kami sa Port Bonifacio. Pagdating doon, dinala kami sa magkakaroon ng head count Pagdating doon, dinala kami sa parang grandstand. Doon muna. Nung nag-head count na, paglingon ko, wala na yung mga kasama ko. Ako naiwan doon. Alam niyo kung bakit? Lahat pala yung mga kasama ko, anak ng colonel sa military, martial law nakatawag lahat sa kanilang magulang. Ako, walang koneksyon, di ba? Kung meron man, hindi natin ginagamit sa ganun di ba? Wala na, ako natira doon. Mabuti na lang, natakot pa nga ako dahil, alam nyo, gandang lalaki na dati nung araw di ba? Sus Mariose, prolication ang dating Kinakantsawan ako ng mga Bisaya. Akala bakla ako. Kasi nakabihis ako ng maganda yung mga, hindi pa ako nakakapag-Japan, pero alam niyo na, pasalubong nung kuya ko yun mga damit. Kung ano yung suot ng mga galing sa Japan, meron na ako noon. Siyempre, mga badong pa mga damit nun, kahit mayaman nun Hindi pwedeng, malayo ang dating Di ba? Tayo, bata, mahaba buhok. Maayos naman ako, malinis Kinakantsawan ako ng mga Bisaya ron. Mga lasing yata, sabi. Akala bakla ako. Yung isang sundalo, siguro naalata niya na hindi ako sanay sa ganun. Dinala ako ron sa doon ka sa opisina. Linisin mo opisina ko. Yung pala kakapraso yung opisina niya. Isang bunot mo lang kudrado lang Mga kaibigan, isang kudrado lang na maliit May lamesang maliit din. Tapos na ako magbunot doon Winalis ko na. Ang kintab naman Hindi naman marumi nung dinatnang ko Wala nga akong mawalis hindi natulog ako doon. Wala naman tao. Hindi man siya nandoon. Nasa labas siya. Nung dumating bumalik. Ginigising ako. Hoy, 12:00 na, umuwi ka na. Sabi sa akin nung sundalo. Naging mabait sa akin Yung sundalo na yun. Parang sarhento umuwi na ako. Kaya lang, ang sakit, no? Pagka yung bata ka, yung napuyat ka, inabot ka ng tanghali. Parang kang si Dracula na ang init sa katawan, parang kang nasusunog. Di ba? Yun. Ang experience ko, iniiwan ako. Sila may mga mga connection, may kaya, di ba? Ako wala. So ako, lugi. Di ba? Ikaw ang sasagot dun sa kasalanan yung lahat. Mga kaibigan, ganun din ang mangyayari dito. Kung ang anak nyo mapasama sa ganyan, isang napakalaking bangungot ito ngayon. Lalo na sa mga magulang. Ewan ko lang kung makatulog pa niya si Claire de la Puente. Mga kaibigan, sa nangyari sa anak niya ngayon, Si Ka-Percy Lapid, Banat. Lapid Fire.
Do you want to experience authentic Filipino cuisine? Drop by or order at Tali and Tiago Filipino Restaurant. Filipino food at its best. Check out their specialties, food packages, and promos that fit your budget. Tali and Tiago Filipino Restaurant via Cayo Mario, 16A 00192, Rome, Lazio, Italy. Enjoy food at the comfort of your home. For more info, kindly call or message us at 320-722-0797 on WhatsApp or on FB page at Tali and Tiago. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Babasahin natin ang pangalan nitong mga pinaghahanap. Nung dahilan ba't tinahanap ito? Siyempre, kung wala sila namang kasalanan, ba't sila magtatago? Di ba? Kung wala naman palang nangyaring paghahasa rito, baka naghahasaan doon yung mga pare-parehong lalaki. At ang isa pa ron, ito, mga bakla. Yung mga ganyan, wala naman mga karir yan eh. Sana kung nasa showbiz na bakla yan, di ba? Ito parang mga happy-go-lucky lang na bakla ito eh. Mahilig lang sa mga sa makapanlalaki, di ba? Dahil sa kagustuhan nila makapanlalaki, siguro maka-lollipop, di ba? Ng mga macho, magpapain sila, kaibigan nila, babae, di ba? Siyempre, yung mga lalaking sasama sa party, di ba? Kasi may babae doon eh. Yung pala, ang nagnanasa sa kanila sa mga lalaki, mga bakla. Ngayon, baka may nangyari. Dito naman ewan ko hindi ko pa nabasa yung ruled out na yung rape dito eh. Di ba? Pero dito may droga. Hirap niyan eh. Mahirap na yan eh. Kaya ako, kumian na kayo. Yung papapasukin sa mga kondominium. Kahit pa walang party. Diba, inimbita kondo. Naku, kayo papasok doon. Doon kayo sa lobby. Di ba? Doon kayo magkwentuhan. Huwag kayo doon sa mga loob ng hotel o loob ng kwarto ng mga hotel, loob ng kondo. Baka may mangyari. Di ba? Madadamay ka ngayon. Masusuong ka sa isang malaking bangungot. Ito yung mga pinaghahanap pinasusuko. Si Gregorio Angelo de Guzman, ito yung anak ni Claire de la Puente. Si Louis de Lima. Yan. Si Clark Jezreel Rapinan. Si Mark Anthony Rosales. Jamir Cunanan. Isang nagngangalang Ed Madrid at isang nagngangalang Paul. Ayan. Kumbaga, hindi gaanong kilala itong dalawang huli, mga kaibigan. Kung wala kayong kasalanan, abay, dapat lumutang na kayo. Kasi yung pagtatago, makakapagpahina yan. Makapagpapalakas yan sa kaso sa inyo. Bakit ka nagtatago, di ba? Nagparty lang naman eh. Katulad niya, pinapananagot dito yung ngayon. Yung City Garden Hotel. Depende kung di kayo maglalagay. At kung hindi kayo tatanggapan ng lagay. Di ba? Bakit nga naman kayo pinapayagan ninyo na sa inyong hotel magdaos ng ganyan? Ano yan? Social gathering yan eh. Bawal yan ngayon eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Kaya sinisisi ng iba rito yung hotel, City Garden Hotel. Diyan po sa P. Burgos. Hindi ako nagkakamali, kanto ng P. Burgos yan at ng Kalayaan. Yan. Lagi kong dumadaan dyan eh. Papunta ron sa studio na wala na nakikinig ngayon. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Meron tayong birthday celebrator, mga kaibigan.
Sino ba yan? Batiin ho natin si birthday ngayon ni Virgie Absin. Pinababati siya ni Reggie, ni Reggie at ni Mirna Marquez. Happy birthday kay Virgie Absin. At dahil birthday niya ngayon, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Ayan, pero ngayon sa Japan yata meron mga natatakot na magpabakuna. Mga kaibigan, kahit naman sipin mo, parang ginipig din ang ginawa ron sa mga PSG, di ba? Siguro, kaya ininiksyonan yun para sumunod sa gusto ng inchik talaga, di ba? Para baka may epekto sa yun, sa utak yun. Magiging robot ng inchik, ngayon, alam niyo sa Japan, nabalitaan natin, di ba, sa napakaraming benepisyo ng gobyerno nila. Ito, nagkaroon pala dyan last, hanggang December Hindi ko alam kailan nagsimula, yung Go to Go, at saka yung Go to Eat, Dalawang programa yun, ginawa ng Japan. Meron daw yan, ang program ng Go to Eat, pwede kang kumain sa mga restaurant. Halimbawa, yung kakainan mo, 1,000 yen ang bayad sa kakainin mo. 5 kayo. O isa ka na lang. Binayaran mo, 1,000 yen. Yung susunod na kain mo ron sa ibang pagkakataon, libre na. Katumbas nung binayad mo. Sipin mo yan, laki raw ng nagastos ng gobyerno ng Hapon dyan. Sipin mo yun, magbabayad ka ngayon, 1,000 yen. Halimbawa lang yun. Yun yung presyo. Yung susunod na kain mo ron sa ibang araw, libre na. Yung katumbas din na halaga. Ang gagawin mo lang, magbubuka dun sa, merong app sa social media, di ba? App. Doon ka magbubuk para sa restaurant. Ang kausap ng gobyerno, magbabayad nung kinain mong libre, gobyerno ng Japan ang sasagot noon. Magbubuka ron. Ang kausap kausap mo, ang kausap ng restaurant, yung app, di ba? Tapos yung gobyerno, ang kausap, yung app, hindi magulo Simple. Dito sa atin kung ano Ricobeco ginagawa, di ba? Sa mga programa, di ba? Katulad yan, hindi naman nasusunod. Papabakuna, 5 raw ang sundalo sa nakahanay, tsaka pulis. Magkaroon sila ng bakuna, inuna yung sundalo Di ba? Sila nauna di nasira sila rin na nagsabi na ito niya, mauna, mga health worker, mga ganyan, di ba? Hindi rin nasunod. Yung isa naman, ito, kinumpirma ko nga kung totoo totoo raw Yung parang go to go, kahit saan, anywhere in Japan. Pati yung pagkain, anywhere in Japan yun gusto mong mamasyal. Kasi ngayon, binalik yung lockdown, di ba? So, kung gusto mong mamasyal, sagot 50%. Pati hotel, 50%.
halos ang discount. Lahat. Anywhere in Japan yan. Dito wala eh. Di ba? Wala namang ganun dito eh. O, ganun din ang halaga. Walang programa kasi. Walang initiative at manghihinayang ang gobyerno. Gobyerno sasagot nun. Yung 50% na naging discount mo, babayaran ng gobyerno dun sa mga hotel. Kaya mabilis daw na nakarecover ang Japan. Yung mga negosyo ron, mga kaibigan, dahil sa ginawa ng kanilang pamahalaan. Simple lang. Walang masyadong requirements ang hihingin sa'yo. Lintik na yan, mga kaibigan. Magbabati-bati muna tayo. Si Jaime de la Merced, binabati natin, Meganel ng Sydney, si Jermaine Isidro Aguila, Dean Eclar, si Rodrigo Jelly, Noli Jacinto, Reggie Marquez, si Tess Coracho, Hill Lapid ng San Francisco, Hill Lapid, alam nyo, may kamag-anak kaming lapid dyan eh. Pero yung meron pa, hindi ko lang alam kung sino, di ba? Yung isa talagang kamag-anak namin nandyan sa San Francisco at saka sa Daily. Si Sierra Charlie de Guzman, Boyet Potenciano ng San Diego, California, Feliciano Patenya Jr. Si Carmen kaya, buhay pa? Carmen Patenya. Yung singer, Shirley Bassey of the Philippines yun. Si Greg Belus Jr. Joanna Oishi. Priscilla Mercado Uy. Alvin Rebadulla. Magdalena Ribas. Louis Bay, Roberto Ramos, John N.R. Sison, Rante de Villa, Wilfredo Soriano, Sally Pascual Roño, Taho Memen, Nelson Biblañas, Alex Darang, Destiny, Teresita S. Aguinaldo, Roman Grabador, Romeo Siervo, Eden Katindig Kiocho, Virgil Macabasco Payumo, Valverde Alan, J.R. Madrigal, Edwin Angara, and Rogelio Meren. Teresit, nabanggit na natin, Rudy Garcia, June Garcia, Pedro Penduco, Jesus Alfonso Sansue Mbue, Loida Haruda ng Hong Kong, Romel Baluyot, si Mel Brown, Sally Pascual Roño ng Montreal, Canada, Francis Juliano, Aristotel, si Osias Catalan Olvido, Belen Villena, Leo Bers, Carlos Domasian, Dowared Taakos, Lloyd Daza ng Hong Kong, Domingo Calpe, Edgar Hakwihaka, si Mar Seo, Ricky Valero ng Bulacan, si Maricor Gadil, si Gloria Latore ng Guam, si Kaani Flormata Saludes, si Buenos Dias Joel Diaz ng Italy, si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, June Gases ng Guam, dating bokalista po ng Abracadabra, si Walden Kihan Berry din sa Guam,
at ang kanyang pamilya na Family of Musician. Nabati natin ka Enyang Mina, si Carol Torres Brihiño, Carmela Torres Balcos, Yula Sotelo, si Ella Samson Albiar, yan. Victor Flores II, Eric Partosa ng Reno, Nevada, Romualdo Reyes, Victor Flores, nabanggit na natin yun. Diba? Evangelito Dalangin, Edna Chico Pantanilla, Hector Puti, Virgilio Viray, David Ken Botor Puga, Sixto Holongbayan, Joselito Matricio, Robert Aquino, Alex B. Sausa, Roel Kaagbay, Annalyn A. Lopez, Freddy Datu, Ben Heroy, si Francis nabanggit na natin, Luz Bimin Romana, Joji To, Annalyn Lopez, Jaime de la Merced, Yabut Boyet, Ferdi Hortelano, Ferdi Garcia, Russell Jan Rojas, Sis Bagtas, Junior Dal, June Ferin, Fernando Bernardo, Carolina Luge ng Italy, Maria Cruz, si Reddy San Miguel, Mel Rualizo, Connie Gengnagel, Bong Benavides, Teresita Sampaga, Tessie de Guzman, Rose de Guzman, Santos, si Rose, de Guzman Santos, Efren Arevalo, kamagana kaya niya yung spokesman ng AFP ngayon. Si Celsenia Ronaldo, Emhame Alcantara, Linda Agualam ng Hong Kong, si Diego Bandido, Catherine Elicuen Chodoro, JT, Jose Ramos, Baste Sebastian, Jabe Dinoy, Niño Laurente Nacario, Lito C. Ocampo, Minerva Olvido, Ferdinand San Juan. Pero tayo po ay wala na namang oras. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y puno. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Tayo po'y magbabalik bukas sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At sabayan po mapapanood tayo sa ating live stream alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Pag-ibig ay tunay Ito po si Percy Lapid. sa bayan ko. Maraming salamat at magandang yumaga, Claire de la Fuente. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't
mabuhay ng buong ganap. Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit,